Tignan natin kung gano'ng kasarap. Hop. 20 pa lang, busog ka na. Wait lang. Basta. Kamukha na naresyo akong aso tuloy, oh. Ang daming mga gantong aso dito sa probinsya ko, eh. Yung merong ano sa may mata, tapos merong burda sa may puwet. Sarap. Ito mga masarap na merienda sa hapon. Quality talaga. At iba yung klase talaga sa probinsya ng mga prutas at gulay. Tsura ng aso, hindi pa ako nakakita ng kahit isang beses na aggressive na version nito. Puro mga mababait tas mga antukin. Kung nga chill na chill, lilipat yan. Kasi higa ulit yan. Nakakarete sa pesto. Matutulog na lang ako, eh. Yan. Sarap ng pwesto. Quality hayahay. Parang all, hayahay lagi. Lato ng tinda niya, sarap eh. Kaya po ba yung nanay ni Hiram? Kaya, sipag nung anak niya, pag ano eh, lagi ko nakikita yun. Pag yung mga lagi nasa labas, ano yun, masipag yun. Laging ano eh. Nag-welding naman dyan kanina. Oo, di ba? Pero yun, nag-aaral, nagsasaidlay, nagbabasketball. Tapos may love life ka pa. Sana all. Nasa kanya na lahat. Kasi ano eh, hindi naman nun nasusukat yan sa, ano eh, sa dami ng pera eh. Sa totoo po, yung totoo. Ako po dati po, maraming pera. Pero broken family kami. Mas magpapalit ko pa yung lahat ng pera na yun. Kasi sa pamilyang buo talaga, totoo yun. Kaya na-inspire ako sa mga kagaya na Hiram, yung mga... Kulang sa lahat ng bagay, lalo sa pinansyal. Opo. Pero mababait naman silang. Kasi ano po yun, nakadepende talaga yun sa kinagisnan niya. Magagalang, magrespeto. Opo. May pangarap. Oo, kasi ano eh. Nakikita nila yung hirap namin. Pati sa totoo lang po, hindi, yun talaga hindi kayang bilhin ng pera yun, yung ano, yung pangarap, no? Kasi ako parang sa akin po, kaya para kung hindi masyadong nagprosegito sa pangarap ko, kasi halos nasa akin na po lahat, kaya ko makuha halos lahat ng bagay, halos kaya mong bilhin, pero sa sobrang dali po niya makuha, parang wala nang magpapasaya sa'yo. Wala nang halaga. Kumbaga nasimulan ko po, nakita ako sa pamilya ko, masyado sila nag-focus sa akala, kasi nanggaling din po sila sa hirap eh. Ayaw nilang paranasin yung hirap sa mga anak nila. Anong nangyari? Di laging nasa malayo, isa nasa abroad, yung isa naman lagi nasa opisina. Kaya, anong nangyari po? Mga tiyo-tiyo ako nag-alaga sa amin. Eh, sa kasamang palad ngayon po, wala na yung mga tiyo-tiyo ko. Saan ka dito sa Siniluan? Sa ano po, sa Balderrama po nun. Ngayon po, ano eh, kung saan kahit saan buti. Pero nandun ang bahay niyo sa Balderrama. Opo. Sino kasama mo sa inyo? Ngayon po, wala akong kasama. Ganun po ang ano eh. Ganun ang... Siguro ano eh. Sa ngayon lang po naman siguro yan. Banda-banda dyan. Baka... Lahat ng nangyayari, yan ay nakaplano. Opo. Ang Panginoong Diyos lang ang nakakaalam kung bakit niya pinadadanas yung mga nadanasan. Opo. Yun ay magiging sandigan mo para sa magiging mabuting tao at magtutulungan mo sa lahat ng bagay na dadanasin mo. Para maging matatag ka palalo. Yun ay magiging inspirasyon mo. Huwag kang panghinaan at dahil na broken family ka. Opo. Alam mo yung nakalaan talaga na nangyari sa'yo. Kasi ang Diyos lang naman ang nakakaalam kung ano natin. Nung bata naman po, palad sa sala ko, pero... Hindi na ngayon. Hindi nung ako masyado na naging busy, kasi para kasing siyempre nakagisnan ko yung ganong klaseng kultura na kailangan mo may patunayan sa lahat. Kaya yun. Meron po akong kapatid na sa original, isa. Dun sa pangalawa ng tatay ko, nagkaroon ng 3. Pero alam niyo itong ano eh, nakakatawa eh. Yung sarili kong kapatid talaga na una, nagkalayo na kami ng ano, dahil siyempre yung mga magulang ko, sila nagtalo.
Hindi ko ina-expect na yung magiging anak ng tatay ko sa ibang tao. Meron yung lalaki. Mga kaidaran din na Hiram yun. Hindi ko ina-expect na yun ang magiging tama kayo din. Kundi dahil sa kanya last year, gutom na gutom talaga ako. Halos lahat ng mga kaibigan ko dito, binibigyan nila ng pagkain. Pati hindi sila makapaniwala. Sabi, akala, di ba mayaman kayo? Ano nangyari? Mahirap ikwento sa kanila dahil syempre, magmumukhang masama yung mga magulang ko kapag na... Tama ko, karamihan doon, wasgan ka nila base sa panglabas mo nga nyo. Hindi ka nila wasgan siya. Hindi ko, pag-aapon, sa dami ng maganda at mabuting nagawa ko sa pamilya ko, dahil yung expectation nila hindi ko naabot. Yun at yun lang ang maalala nila yung mga mali ko nagawa. Kasi syempre, wala naman pong taong hindi nagkakamali. Pero yung respeto ngayon, nakuha ko pa sa ibang tao dahil nakita, kasi sila nasa labas eh. Mga magulang ko, nakapokus lang silang parang kabahay sila na merong tapaw sa mga gilid nila. Kumbaga nire-respeto ko naman po yung kanilang mga naging desisyon sa buhay. Kasi nung bata ako, hindi ko talaga naintindihan kung bakit sila nagkaganon eh. Hanggang sa nakita ko na lang po nang na-realize ko na lang nitong pagtanda ko, nung sa dami na ng pinagdaanan ko. Ako naranasan ko na rin yung naranasan nila. Kaya naman ako natatakot buo ng sarili kong pamilya kasi nakita ko sa kanila yung ganun eh. Tapos, opo. Kasi, meron ka ng inspirasyon. Hindi mo gugustuhin yung nangyari sa pamilya mo, nangyari sa pamilya. Mga taong siguradong kaya nilang bumuhay ng pamilya, takot magparami. Pero sa mga pakaligid ko, ang lakas ng loob na taon-taon sila magpaluwal ng paluwal. Wala naman silang pakakain, pero meron silang pambili ng ano. Kaya tinan mo yung mga anak ko, tatatlo sila. Inukulang pa rin kami. Ganun, lalo na ngayon, iba na talaga kasi yung ano eh, hirap ng buhay. Pero, masaya naman kami. Hindi naman sila, mabait naman. Parehas, alam mo yung nakay-atleta nila, mananak mo ng grades. Antipas sa buong Pilipinas. Mas malakas sa kayo. Mas kagad si Lola na. 5'11 na siya. Ito mas kagad si Lola. Baka banda-banda dyan, maging EJ Oblena po yun ah. O mga, ano po nga nila sa track and field? 800, 1,000, saka 1,500, 3,000. Nung nag-panran ng sa munisipyo, Opo. siyam na minuto lang yan nilang po. Para nakamotor na. Para nakamotor na. Kasi maganda nga. Ako kahit ako rin po, batang naturuan din ni Sir Jeron noon, sa akar naman po ako noon. Lagi po ako dito nagpupunta sa may ano eh, sa may palayan dito kapag ano eh, pag gusto ko talagang mag-isip eh. Kasi yung kadalasan yung mga sagot na hinaharap mo, nandun sa tahimik na lugar talaga. Pag kailangan mo talaga ng sagot na hindi kaya sagutin ng iba. Doon ka pumunta. Nagbibidyo sa mga laro ni Hiram pag ano, plaza kung ano nyo. Kaya naging kaibigan. Opo nun. Pero ano, kasi total hindi na ako nakilaro eh. Di yung mga kaibigan ko na lang, tas yung mga bagong bata na nakakita kong kumbaga kapag nakikita ko yung ganado sila sa ano eh, parang nahawa ka rin ng ano nila, sipag nila. Sila yung parang nagiging ano eh. Nakakaroon ka ng motivation na magsumikap ulit. Kasi ano yun, nakadepende talaga yun sa kung sino mga nakasama mo. Kapag masipag ang kasama mo, sisipagin ka. Kapag maraming ano, gaganahan ka na.